Kashnia Girip POV. Halos takpan ko ang tenga, dahil sa ingay ng dalawang babae sa kabilang kwarto. At the very young age, masyado na akong exposed sa kahalayan. My father bought hundreds of every night, at gabi-gabi na lang may nagaganap na kaanuhan. Lumabas ako ng kwarto, para kumuha ng tubig. Gabi na at masyadong dim ang mansion, dahil 12:00 na ng gabi, idagdag mo pa ang malakas na kulog at kidlat, na mas nagpapakilabot sa bahay. We should have been celebrating dahil Pasko ngayon, but why is it na nagmumukhang Halloween ang ambience ng bahay ngayon? Is it because we are incomplete? Dahil nag-cheat si mommy? Or dahil bad si daddy? Nilagay ko ang dalawang kamay ko sa magkabilaang tenga, habang binabaybay ang daan pababa. All my life, I feel like nag-iisa ako sa mundo. Wala akong kakampi. Wala lahat. Bago pa man ako makababa sa hagdan, ay nakita ko ang kwarto ni daddy na nakabukas. I know what are they doing, but gusto kong silipin what exactly they are doing. Sumilip ako sa kwarto, at nakita ko kung ano ang kanilang ginagawa. I can't see her eyes but she's noisy. She likes it. Habang ang isang babae naman ay iba ang ginagawa. Both of them are and my daddy enjoy it too much. Umalis na lang ako at bumaba, habang patuloy pa rin sa pagbuhos ang malakas na ulan. Tomorrow is my 17th birthday but then, parang walang ka-special sa kaarawan ko. Probably dad will give me everything na hindi ko naman kailangan. Pagbaba ko ay nakita ko si Utir. Ang kanang kamay ni dad. Alam ko lahat ng illegal na ginagawa nila. At first nagulat ako, but then kalaunan ay nasanay na, and I don't care anyway, dahil wala naman silang pakialam sakin. Good evening Lady Kia, pagbati nito sakin habang malagkit kong makatingin. I know that looks. Kung hindi lang ako anak ni dad, baka kanina niya pa ako pinagsamantalahan. Tumango ako sa kanya, at tinignan ang dalawang tauhan niya na nakatayo sa likuran, habang dala ang mga hawak nila na armas. Utir, pwedeng pasama, I said innocently sabay kagat ng labi ko. Yes sure Lady Kia, sabi niya. Malagkit ang tingin na iginawad ko sa kanya, bago nauna sa pagpunta ng kusina. That's the time I give my to someone else. Sa kanang kamay ni dad. Then when I turned 19, I met my mom. My real mom. Ang babaeng iniwan kami ni dad para sa iba. You must be Kashnia. Ang laki mo na anak, tila masaya siya nang makita ako. Walang reaksyon ang mukha ko, habang nakatingin sa kanya. Sinong matutuwa, lalo na nang malaman ko ang lahat ng pang-iiwan niya sa amin ni daddy. Before ako nakipagkita sa kanya, ay kinuha ko na ang data about her. Of course lahat nagagawa ng pera. Violet Magallanes, married to Alberto Magallanes. May dalawang anak na si Rina at Sydney Magallanes. Tumaas ang kilay ko sa katotohanang may dalawa pala siyang anak na inaalagaan, samantalang may isa siyang anak na pinabayaan. How are you anak? Anak, may gana talaga siyang tawagin akong anak. She's not even worth it na tawagin kong ina. What a waste of time. Tumayo ako para sana umalis, nang pigilan niya ako. Malakas kong hinawi ang kamay ko na hawak niya, at umalis without minding her na tinatawag ako. I hate her. I hate her that I can't even look at her. On my way home, nakabanggaan ko ang isang lalaki na sobrang gwapo. I don't know why but he's very handsome. Yung tipong hindi mo na magagawang iiwas ang paningin sa kanya. His eyes are perfect. His nose are well made. Her lips, so kissable. His entire feature, are so beyond perfect. I'm sorry miss, aniya at umalis. Nakatulala lang ako, habang pinagmamasdan siya na makaalis. What is his name? Saan siya nakatira? I wanna know him. Is this what they called love at first sight? So cringe but I guess, totoo yun. Dad, please help me. Pagpupumilit ko kay daddy. Stop it Kashnia. Paano ko hahanapin ang taong walang pangalan? Give me his name, at maibibigay ko ang impormasyon na gusto mo, sabi ni daddy na nakafocus sa ginagawa niya. Nagdadabog akong umalis sa office niya, at nakasalubong ko pa si Utir, pero hindi ko pinansin. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko, at binuksan ang laptop ko.
Gusto kong malaman kung anong pangalan niya. I wanna know him badly. Bumukas ang pintuan ng kwarto. At pumasok si Yutir. Since we had something for a couple of times, comfortable na siyang pumasok sa kwarto ko. What are you doing here? Tanong ko pero nagpatuloy siya sa paglalakad papalapit sakin, without answering my question. What's the problem? Aniya sa malalim na boses. Umupo siya sa kama, at lumapit sa likuran ko. I want to find someone, sabi ko. Who? Sagot niya habang inaamoy ang bandang leeg ko. I don't know. Kung hindi mo ako tutulungan sa problema ko, mabuti pang umalis ka na, sabi ko. I can help you, aniya sa paos na boses. Really? Yeah. But in one condition, sabi niya habang sinisimulang habaran ako. What? Let me tie you in bed tonight, bulong nito. I smirked dahil alam kong lahat gagawin nito para sakin. Deal, I said at sinunggaban siya ng halik. Silver Larsen pagbasa ko sa pangalan, ng lalaking pinapahanap ko. Even his name, it's gorgeous. Tayo na, sabi ko sa driver namin papunta sa gymnasium. I want to support Silver in his play. I heard may laro sila ngayon. Pagdating namin doon ay maraming tao. Napataas ang kilay ko, dahil sa sobrang dami nito. Let me handle this, ma'am, sabi nung bodyguard ko. Naghintay ako sandali sa labas, at nang balikan ako nung bodyguard ko, ay saka lang ako pumasok sa loob ng gymnasium. May vacant seat na ako sa loob. Pinanood ko ng maigi si Silver. Every shoot niya ng bola sa ring ay napapalakpak ako. He's good. Parang mas lalo akong humahanga sa kanya. Pero lahat ng ngiti na naka-plaster sa mukha ko ay nawala, dahil sa babaeng nasa tabi ko na kung makasigaw ay sobra. Kanina pa ako nang gigil sa kanya. Gusto kong ipaligpit ito sa tauhan ni Dad para nang matahimik. Nang matapos ang game, ay nakangiti ako nang makitang papalapit si Silver sa gawi ko. Pero agad itong nawala, dahil sa babaeng katabi ko ito lumapit. Dahil sa inis ay tumayo ako, at nagdesisyon na umuwi. Give me the details about that witch, sabi ko sa tauhan ni Dad, habang binabagtas ang daan sa sasakyan namin. After an hour, pagka-uwi ko ng bahay ay dumating rin ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon. That witch name is Amanda, ang so-called best friend ni Silver at his current girlfriend. While reading her information, nalaman ko rin na ang ama nito ay may malaking utang kay Daddy. Kung sinuswerte ka nga naman, mukhang mawawala na sa landas ko ang Amanda na yon. Lumipat ako sa paaralan ni Silver. Gusto kong lagi ko siyang nakikita araw-araw. Gusto kong nakasama siya. As expected, sikat siya sa school together with his friends. Hindi na ako magtataka dun because of his looks, kaya nanggigil ako araw-araw. Parang ang sarap nilang tapusin lahat. Lagi ko siyang nakikita sa cafeteria, gymnasium, library at kahit saan, dahil lagi akong nakasunod sa kanya. At dahil doon, nakikita ko rin lagi si Amanda kasama ni Silver. And that's what I hate the most. For 3 months, gigil na akong mawala siya sa landas namin ni Silver. Dad, do it, please. Okay as you please, my princess, sabi ni Daddy. Sinenyasan ni Daddy ang mga tauhan niya, at agad nilang dinala ang ama ni Amanda sa loob. Wala na silang negosyo, dahil nabaon ito sa utang sa kasino namin. Nakaupo ako sa upuan sa madilim na parte ng kwarto, habang hawak ang isang baso ng tequila, at tahimik na nagmamasid sa kanila. May isang tao lang akong hinihintay. Anong ginawa niyo sa dad ko? Umiyak na sabi nito. There she is. Tumayo ako na may ngiti sa mga labi. Sino kayo? Pakawalan niyo ang daddy ko, nakikiusap na sabi niya habang umiiyak. Alam ni Daddy ang gusto kong mangyari. Of course ibibigay niya sa akin lahat, dahil nag-iisang yunakahiha niya lang ako. Ikulong niyo yan, utos ni Yutir sa mga tauhan namin. Lumuhad ako para mapantayan ang kawawang si Amanda. Sino ka? Sino kayo? Huwag kang matakot. Mabait naman kami. Ang daddy mo kasi ay may malaking utang sa dad ko, and hindi niya kayang bayaran yun, so bilang kapalit, buhay niya ang kukunin namin. Sabi ko nang nakangiti. Natutuwa talaga ako sa takot na nakikita ko sa mga mata niya. It's nostalgic. What? No, please no, she's desperate and I'm enjoying the show. Okay pero may condition ako. Ano yun?
Papakawalan namin ang daddy mo, kapalit ang paglayo mo kay Silver. Nanlaki ang mga mata nito, tila hindi makapaniwala sa narinig. What? Gulat na tanong niya. You heard me. I said bago ko ubusin ang tequila. Nakabantay ako lagi sa kilos ni Amanda. Hawak pa namin ang ama nito, kaya lahat ng ipagawa ko sa kanya, ay alam kong gagawin niya. Palihim akong nakamasid sa kanila, kaya kitang-kita ko kung paano niya ipagtabuyan si Silver na ikinatuwa ko. Sa wakas magkakatotoo na ang pangarap ko. Ang mapasa akin si Silver. Dumaan ang 3 buwan, at naiinip na ako dahil hindi pa rin siya nilalayuan ni Silver. Call her. Sabihin mo na naghihintay ako dito, utos ko sa bodyguard ko. Maya-maya pa ay dumating si Amanda, natakot at tila nanginginig. Ano pang kailangan mo sakin? Sinunod ko na lahat ng pinag-uutos mo. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kaya ano pa ba ang kulang? Leave. Pumunta kang Canada, at palabasin mong nangangaliwa ka. Nanlalaki ang mga mata niya, nang balingan ako ng tingin. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Tila nagdadalawang isip. Subukan niya lang magdalawang isip, at makikita niya ang hinahanap niya. Sige, aniya na parang napipilitan. Anyway, I don't care kahit labag sa loob niya. Ang gusto ko masunod, ay dapat na masunod. Pinaasikaso ko na sa mga tauhan ko ang lahat. Gusto ko bukas makalawa, ay makaalis na si Amanda. Lady, ayos na po ang lahat. Bukas na bukas din ay lilipad na papuntang Canada si Amanda, sabi ng tauhan sakin. Napangiti ako at tumayo. Excited ako dahil bukas mabukas din, uumpisahan ko nang makipagkilala kay Silver. Uumpisahan ko na ang dapat sana ay noon ko pa nagawa, kung wala lang Amanda na ipal araw-araw. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, ay pumuntang ang Canada si Amanda. Labis ang tuwa ko sa balitang iyon, kaya agad din akong nag-ayos para puntahan si Silver. We need to get there faster. Gusto ko andin ako para damayan siya, utos ko sa tauhan namin. Papalapit na kami sa village nila, nang makasalubong namin ang sasakyan niya, na mabilis ang takbo paalis. Sundan niyo bilis, agarang sabi ko sa tauhan namin, na parang pagungkong kumilos. Halos paliparin na namin ang sasakyan para lang mahabol si Silver. Mabilis ang takbo nito, na halos lahat ng makasalubong niya ay inuvertikan niya. Bakit ba siya nagmamadali? Nang e-trace namin ang patutunguhan niya, ay siya nalang biglang ikinainit ng ulo ko. At balak pa niya talagang sundan si Amanda. Kinuha ko ang phone ko, at tinawagan si Utir. Book me a flight, sabi ko. To Canada, now, dagdag ko bago patayin ang tawag. Pagdating namin sa airport, ay naabutan namin si Silver kasama ang kapatid nito, papasok sa airport. Mabilis na nakasunod si Silver at ang kapatid nito, sa kinaroroonan ni Amanda, at nakasunod din naman ako sa kanila. Wala akong panahon para sayangin ang oras na malingat sa paningin ko si Silver. Akin siya kaya dapat lang nabantayan. Bago pa man makausap ni Silver si Amanda, ay tinawagan ko na ang tauhan ko, para agad na puntahan si Amanda. At sinunod kong tawagan si Amanda. Papunta si Silver sayo. May pinadala akong tauhan dyan ngayon. You know what to do next, sabi ko at pinutol agad ang tawag. Sa hindi kalayuan ay nagtago ako sa isang puno, habang nakatanaw kay Silver na kumakatok sa bahay na tinutuluyan ni Amanda. Makikita sa mga mata nito ang galit, lungkot, inis at labis na nasaktan. Pero alam ko namang lilipas din yan, alam kong hindi magtatagal bubuti rin ang kalagayan niya, dahil andito ako at dadamayan siya. Naghintay ako ng ilang segundo, bago bumukas ang pintuan. Nakita ko si Amanda, nakatapis ito ng tuwalya, habang nasa likuran ng isang lalaking inutusan ko kanina. Napangiti ako sa nakita, lalo na nang makita ang sakit sa mga mata ni Silver. Nang masiguro kong tagumpay ang plano ko, ay tumalikod na ako para bumalik sa sasakyan ko. Kinagabihan, naghintay ako sa hotel, na isa sa pagmamayari ni Dad, habang hinihintay ang tawag ng tauhan ko, na inutusan kong sundan si Silver. Maya-maya pa ay tumawag ito, para ipaalam na nasa bar si Silver. Nagbihis ako agad at nagpaganda. He's going to drink. I should be there para e-comfort siya. Papalabas na ako nang makasalubong ko si Utir. Where are you going? Tanong niya. Bar.
Silver is there so I should be there too, sabi ko at lalagpasan sana siya, nang makita ang mga tauhan namin na umalerto. You're not coming with me, sabi ko sa kanila. But Lady Kia. Galit na hinarap ko si Utir. Hindi niya ba narinig ang sinabi ko? I said, pupunta ako ng mag-isa. Sinaman ko siya ng tingin, bago ako tumalikod at lumabas. Inalalayan ako ng guards, nang makita ako sa pagsakay sa sasakyan ko. Habang nagmamaneho, ay nakatingin ako sa salamin, inaalam kung sinusundan ba nila ako. Buti na lang at wala. Walang nakasunod kahit isa. It's nice. Pagdating ko sa bar, ay agad kong hinanap si Silver. But as expected, hindi ito pang low class lang. There are many people here, halatang may kaya sa buhay. They are literally ano but I don't care. Pumasok ako at tinanggihan ang ilan sa lumapit sakin. Hey, have a drink with me. No, excuse me. Hey, come on let's dance. Stop it. Ano ba, don't touch me. Umiinit na ang ulo ko sa mga taong nandito. Hindi ba sila nakakaintindi na ayaw ko? Labis ang tuwa ko nang makita si Silver, na umiinom mag-isa malapit sa bartender. Hindi ako makakilos agad, para akong natutulala na nakatitig sa kanya. He's wasted, but hot pa rin. Kumabog ng husto ang puso ko, nang makita ang bahagya nitong paglingon sakin. Nakikita na ba niya ako? Lumapad ang ngiti sa mga labi ko. Unti-unti kong hinakbang ang mga paa ko papalapit sa kanya, pero bigla akong binangga ng di ko kilala. Nang tignan kong muli si Silver, ay may babae na itong kaharap na ikinainit ng ulo ko. Hindi ulit ako agad na nakakilos. Nakatingin lang ako sa kanila. Nakita ko kung paano landiin ng babaeng yun si Silver. Paano idikit ni Silver at labi nito sa mga tenga ng babae. Kita ko rin ang kislap sa mga mata nito, at ngiti sa mga labi. Kitang-kita ko lahat na gusto kong hilahin ang buhok niya, papalabas sa bar na ito. Tumayo si Silver at hinawakan nito, ang kamay ng babaeng malandi na yon. Agad akong nataranta, at lalapitan na sana nang mabangga ulit ako ng kung sino na hindi ko kilala. Tumayo ako at nabangga ulit sa pangalawang beses. Hindi ko mapigil ang sumigaw sa galit. Nang tingnan ko ulit ang kinaruroono nila Silver. At nang babaeng malantad, ay wala na ito malapit sa bartender. Tiningnan ko agad ang paligid, ngunit nawala na lang sila bigla sa lugar. Naglakad ako at hinanap sa buong sulok ng bar pero wala. Wala na akong makita kahit na anino nila. Nang hindi ko na sila makita ay agad akong nagwala. Makita ko lang ang babaeng yun, sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng araw. Lady Kashnia, that's enough. Pwede ba Utir, iwan mo muna ako dito. Gusto kong uminom, dahil anak ako ng boss nila ay wala silang nagawa kundi sundin ako. Buong magdamag akong uminom. Nilunod ko ang sarili ko sa alak. Wala akong gustong gawin ngayon, kung hindi ang magpakalasing. Ilang bote na ng alak ang naubos ni Kia. Tumatawa ito mag-isa, habang nagkalat sa sahig ang mga basag na baso. Dahil nautusan ni Christopher si Utir na bantayan ang anak, ay agad na niyang nilapitan ito para patigilan. Wala na sa sarili si Kia. Ang tanging bukang bibig na lang niya ay si Silver. Dahil na rin sa impluwensya ng alak, nakikita ni Kia si Silver sa katauhan ni Utir. Dinala ng binata si Kia sa kwarto nito sa hotel, na pagmamay-ari ng ama ni Kia. Kung saan-saan na naglulumikot ang mga kamay ng dalaga sa katawan ni Utir, sa pag-aakalang si Silver ang lalaking kumarga sa kanya. Love, why so handsome? Tumawa pa ang dalaga, na para bang may tila sinong kumiliti sa kanya. Matagal kong hinintay ang araw na to, buong pusong sabi ni Kia habang nakahawak ang kanang kamay sa pisngi ni Utir. Matagal kong hinintay na mapansin mo Silver. Tama ako diba? Hindi kayo bagay nung Amanda, tumawa ulit ito. Love me tonight. I'm all yours, bulong nito sa nakakaakit na tono. Sa kasalukuyan, Rina, masaya ako na nakita kita. Nakangiting sabi ko sa kaibigang gustong-gusto ko nang mawala sa buhay ko. Sa buhay namin ni Silver. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tila nag-aalala kong tanong. Akala ko wala na ta. Bakit ba binuhay ta? Ang swerte naman niya, malas talaga siya sa buhay ko. Para siyang lamok na masarap tirisin, para siyang lamok na dapat tapusin.
Andito lang naman kami kung kailangan mong mag-move on. Sana nadamayan ka namin. Nalulungkot rin ako sa pagkawala ni Hivo, pinunasan ko ang luha sa mga mata ko habang umiiyak. For how many years, gamay ko na ang pag-acting. For how many years, napaikot ko sila sa mga palad ko. Thank you Kia, sabi niya. Tiningnan ko muli ang itsura niya. Ibang-iba na siya, hindi ko akalain na siya pala ang pumalit sa asawa ni Mommy. Hindi ko akalain na totoong Magallanes pala siya, kainis talaga.